Samantala, naniniwala naman ang Philippine Chamber of Commerce and Industry na malaki ang magagawa ng pagtutulungan ng bansang Pilipinas at ng China upang mas maging maayos ang pananalapi sa Asia sa nalalapit na ASEAN integration. Yan naman ang tinutukan ng aming kasama si George Bandola. Sa territorial dispute lamang magkaibang posisyon ng Pilipinas at China, pero sa nalalapit na ASEAN integration, malaki pa raw ang may tutulong ng China sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, lalo na sa pagde-develop ng mga produkto at pagsisigurong mas maayos ang galaw ng pananalapi na iikot sa buong Asya. There is no way that it could be affected. As I explained to you, there are all of these relationship. By next year, we have already ASEAN integration. And ASEAN also have its FTA with China. Kaya ganun na lang ang nais ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na mapalakas sa mga maliliit na negosyante na bumubuo sa 99% ng mga negosyo sa bansa. I believe that our SMEs should be at the forefront of regional value chain. They should develop and enhance their competitiveness to ensure that they're able to penetrate new markets, source material cheaply and efficiently, and attract further investment and technology transfer that usually go along with any integration process. I would say that we might have heard some noises on the territories, but as far as economy, as far as the banking sector, finance sector, I think we work as one. At dahil nalalapit na nga ang integration, umaasa ang mga negosyante sa katimugang Metro Manila na maging maayos ang pagpasok ng mga negosyo sa Pilipinas, lalo na sa Pasay kung saan ginagawa ang mga international fora at exhibits. So we're now gearing towards that. We're getting ready for the world. No? Ang Pasay papasok na dyan na maging isa kasunod ng Makati, maging commercial center. Kasi andyan naman ang reclamation area and there's a plan to reclaim I think about 300 hectares dito sa tabi ng Mall of Asia. And it's now being entertained, discussed, being considered by our City Council. Papunta na kami doon. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.